Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bank of the Philippine Islands. Do more with BPI. Mabuhay teammates, ito ang Basketball Universe at ako si Bill Velasco. Yung caregiving, kaya inaano ko sa vlog ngayon kasi gusto ko mamulat yung mga tao na hindi porket basketball player ka o kahit kilala ka sa Pilipinas, hindi mo pwedeng gawin tong bagay na to. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Smart Sports. Napakaraming pinagdaanan ng two-time PBA champion at NCAA champion na si John Dan Salvador. Nakilala siya bilang isang maliit na power forward para sa Pure Foods Chunky Giants. Pero sa kasamaang palad ay naglaho ang kanyang basketball career, subalit natuto siyang bumangon muli. What was it like for you playing in Pure Foods noon with sina Paul Artadi, sina James Yap? What was it like? Privilege for me to play with James and Paul Artadi. And then that time is puro bata kami that time, 2004, 2005. So, napakaganda nung namin, nung time na nasa Pure Foods kami. Puro boy next door yung mga players eh. So, syempre, para sa akin is, lalo na, yung idol ko, naging kasama ko pa si The Lionheart, Alvin Patrimonio as a team manager that time. So, sobrang napakagandang privilege sa akin talaga. Hindi ka ba nahirapan at the time because you're pretty small for a power forward eh? Kumbaga kailangan gawan ko ng paraan dahil undersized ako as a power forward and center, you know. So kailangan gawan ko ng paraan para makapaglaro ako. Siyempre, gusto ko kasi maglaro talaga at the same time, mapakita ko yung talent ko, yung skills ko rin kahit undersized ako, kaya kong maglaro sa pro. Okay, yung pagpapalaki mo, pagpapalakas mo ba, was that the reason medyo nagkaroon ka ng problema sa tuhod? Yung pagpapalakas ko is ano talaga eh, hilig ko talaga yung gym eh, mag-extra workout. So yung part of basketball player talaga yung injury eh, kasama talaga yan eh. So sa Mampalad, yung championship game namin 2005, yeah, versus Red Bull. So I tore my ACL game 5 of the Fiesta Conference final. So ayun, sa Mampala na ACL ko, and then natalo kami sa finals with the Red Bull that time. How did it feel when you were eventually traded to other teams? Parang syempre malungkot na nakakasama ng loob, but part of basketball player eh, kasama sa career rin eh. So siguro mas mag-excel ako sa ibang team, you know. But of course, malaking factor din talaga, Sir Bill, yung injury dahil nagkaroon ng psychological effect sa akin. So talagang nag-roller coaster yung career ko talaga sa PBA. Unlike yung rookie year ko, ang ganda-ganda, and then of course nagka-injury. So for me is, wala eh, kasama eh. Hindi naman ako pwedeng masisihin ko yung ibang tao, but kailangan ko lang i-blame sarili ko. Siguro kulang pa yung pagpapakondisyon ko, o that time medyo inabuso ko rin katawan ko, yung mga labas-labas, mga ganyan, party-party. So isa factor din po yun. What made you eventually decide na siguro okay na to, tama na to, mag-retire na ako? Yung Sir Bill, naglaro pa ako ng MPBL. Mm. So, bali, ang huling team ko sa PBA is Barako Bull. And then, Yes. Oh. nag-tryout ako sa Alaska. And then, siguro, baka puno na rin yung team nila dahil nandun pa yung mga big man, sila Santos, Eric Meng. So, akala ko magbibigyan ako ng chance. So, after that, nagpahinga na ako kasi wala nang contract. That was 2016. And then, 2016-17, nagpahinga na ako, the business, and then naglaro ako MPBL 2018, 19, and 20 sa Cebu Gems, and then Cebu Sharks, and then Marikina Shoemasters. Yung last ko sa MPBL is 2020 bago ako pumunta na Amerika. Ano yung issue sa na dawit ka dun sa isang supposedly na carnapping? Ba't nabanggit ka Oh, dun? ang story talaga niyan, Sir Bilis. Yung cousin ko, bali
nagsasanla sila from casino ng mga car, which is meron talaga, 'di ba? Yung mga natatalo, ganyan ganyan. So hindi ko naman naisip, hindi ko na binerify kasi kasin ko naman tsaka yung friend niya, yun yung mga nagsasanla sa amin kasi five kami, Sir Bill, na nag-invest doon, Okay. magpipinsan. So hindi naman namin inisipan na may masama palang gagawin. So lahat pala ng mga car is rent a car. So, finalsify nila lahat ng document. So, kaming mga magpipinsan, wala kaming kaalam-alam. Hindi namin alam na nagaling pala sa mga rent-a-car yung mga sasakyan. Tapos, all of a sudden, may mga pulis na nag-ano, na pumunta na na-verify. Oh, yung mga VIN number, chassis number is malayo dun sa mga binigay nilang document sa amin. So yun, yun nga, yung pinsan ko, nag-file kami ng case, pagpipinsan. So ngayon at large siya. Tapos yung isang kasama niya, nahuli na, ngayon is naka-detain sa Las Piñas po. Kasi Sir Bill, ang nangyari, yung ABS-CBN that time, hiningan nila ako ng side. But my lawyer is sabi niya, wag na, baka may masabi kang ano. So the following day, lumabas na talaga sa news, nationwide. So for me, it's like very embarrassing talaga sa akin. Nahiya ako talaga. So parang I cannot defend myself. Lumabas agad. So para sa akin, ano ba yan? Parang nilabas nila nang hindi nila alam, hindi nila validate yung totoong nangyari. So ang laki po ng pera na wala sa akin doon. Wala, nag-file kami ng case sa cousin ko, hanggang ngayon nagtatago na siya. So yung isang kasama niya nakakulong na sa Las Piñas po. What made you decide to go to America? Anong meron dyan sa California? Bali po, Sir Bill, ang nangyari kasi, 2019, June, namatay po yung mother ko. I see. And then, January 1, 2020, namatay naman po yung father ko. So, for Oh. me, it's like in 1 year, like in 6 months, namatay po sila pareho. So, para sumukob yata, sabi ko, I need some fresh air, I need to, like a vacation lang for leisure. And then, pumunta ako ng February 2020. So, sabi ko, bakasyon muna ako at least 3 to 4 months. And then, yun nga, nag-pandemic strikes. Na-stuck na po ako rito. Okay. Yeah, so nag-pandemic na po talaga yung ano na talaga, yung talagang nag-full blast na nung March. Doon po talaga. So, hindi ako makauwi, ang daming restrictions. Tapos, sabi ko, nako, yung visa ko yata mag-e-expired na po kasi sabi ko gano'n. So, nag-gamble na po ako dito. Kasi that time po, may business kaming recruitment agency sa Pilipinas nung partner ko. So, nalugi po yun kasi wala pong mga process, hindi kami Walang makabiyahe. makakontak. Wala pong biyahe. Yung POEA, stop po yung processing ng mga documents. So, wala po talagang kita. So, sabi ko, hindi ako uwi ng talunan. Sabi ko gano'n. Kumbaga sabi ko, hindi, lalaban ako, susugal ako rito sa Amerika. So far, Sir Bill, maganda naman po yung tinatakbo rito hanggang sa okay na, naging okay na yung papers ko. So talagang caregiver talaga. Pagdating ko rito, Sir Bill, caregiver po talaga yung naging trabaho ko talaga. Nag-aral ka. Hindi na po ako nag-aral. Meron po kasi mga Filipino owners sa Arizona na sila na po yung nag-train sa akin. So hindi ko na kailangan ng mga certificate or whatsoever. So sila na po sa akin, nagturo sa akin kung ano yung mga gawin. Hanggang sa na-adapt ko na po talaga. So parang ano lang naman din po is common sense is nag-aalaga ka ng parents mo, ganyan. Bibigyan mo sila ng gamot, papakainin mo, liliguan mo, ganyan. Pero Yeah. hindi ka ba nahihirapan dyan kasi sabi mo 12 hours a day, 14 days, di ba nakakapagod yun? Well, Sir Bill, nakakapagod po pag hindi mo gusto yung ginagawa mo. So, para sa akin is, masaya ako sa ginagawa ko, kontento ako sa trabaho ko. At the same time, yung inaalagaan ko is natutulungan ko siya. Nabibigay ko yung needs niya. Nabibigay ko yung pagmamahal, yung care na kailangan niya. Kasi wala siyang pamilya, Sir Bill eh. So, kumbaga, ako na po yung parang ano niya, yung kasama niya araw-araw. Yan yung ano, hindi na siya makalakad, di ba? Tapos may Opo, dementia na yeah. yung pasyente mo. Hindi, may Oo. dementia, may Parkinson's. Tapos ngayon naka-trach na po siya. So, Mhm.
So medyo complicated na po yung situation niya ngayon. But he's still fighting, He's still stable. Yeah. Pero ikaw rin, you were diagnosed with hypertension, di ba? A few years Yes, Sir Bill, ago. yeah. Yeah, So, because ano that yun, yung nag-intermittent fasting ka ba? yes, ginagawa ko po intermittent fasting and then longer hour fasting. So, yun nga po, nagkaroon ako ng hypertension 2021 because lumaki po ako 300 pounds and then Wow! ang laki ko Grabe. po na Sir Bill, ang laki. Pero gym po ako ng gym noon everyday sa Arizona. But yung kinakain ko is, alam mo po yung junk, mga puro high Mm. carbs, So Mm. sabi ko, bago ako matulog, kakain ako ng isang isang pack ng Lay's, isang pack ng Cheetos. Sabi ko, yeah, Parang ako ah. puro, yeah. So yun po Sir Bill, di na-diagnose ako na kailangan ko na mag-maintenance. So 4 years ako nagme-maintenance ng losartan, 50 mg in the morning, 50 mg during the night. So Ito yan. sabi ko baka masira yung liver and kidney ko pag talagang Yes. tuloy-tuloy ito. So meron akong friend dito sa California, Korean friend, si Joshua. So inintroduce sa akin yung fasting and low carb. So ginawa ko siya talagang religiously with a discipline since February this year. So nung 2 weeks pa lang Sir Bill napakagaling talaga 2 weeks. Yung BP ko is normal. Normal from 119 over 78, 120 over 80 and then nagpa-check up ako ngayon. So sabi ko sa doktor, ito yung result ng mga BP ko everyday. Nilista ko lahat ni-write it down ko. So pinakita ko sa kanya. Sabi ng doktor, oh, tigil mo na yung maintenance mo. Sabi, you don't need Okay. that. Yeah, so yun lang po. Kung ano po yung effective sa akin, minemaintain ko na lang Mm. po. Inaalagaan ko na lang talaga. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Nickel Asia Corporation. Ngayon namang nasa Amerika si John Dan Salvador, meron siyang bagong kasabihan, another day, another dollar. Paalala na kahit saan ka mapunta, basta lumaban ka, aasenso ka sa buhay at kasama na riyan ang pagbibigay sa iyong kapwa. Another day, another dollar. Another day, another dollar. Another day, another dollar. Another day, another dollar. Hi, Jundan. Shout out. Another day, another dollar. Yeah. Saan nanggaling yung pala yung expression mo na another day, another dollar? Naisip ko lang po, biglang pumasok po sa isip ko nung nagbablog ako, nagbi-video ako. Kasi marami na rin mga, yan, yung mga, yung gentry, yung nagbebenta ng Rolex, another day, another watch. So sa akin is, because I'm doing, my caregiving job every day, and then I earn dollar here. That's why, Sir Villa, naisip ko, another day, another dollar. So ang maganda yung slogan na yun. Ang ganda ng yeah. Tapos madalas nagbibigay ka ng payo, no? Why is that important to you? For me, Sir Bill, about caregiving kasi hindi po para sa lahat. Kumbaga, hindi po one size fits all ang caregiving. So, kasi for me is like ang patient sa akin, ang elderly tinatrato ko kasi parents ko 'yan. Talagang very passionate, especially actually mga Pilipino talaga very passionate sila Yeah. talaga. Kaya ang dami rito, Sir Bill, puro Pilipino hinahanap nila. So sa akin kasi Sir Bill, tinreat ko kasi wala na akong parents eh. So yung alaga ko ngayon si Daddy Matt ko kung tawagin is tinitrato ko siyang tatay ko talaga. Sobra talagang alaga ko siya, ginugupitan ko lahat, minamasahe ko, tinetherapy ko siya kahit walang bayad, walang extra bayad. Kumbaga sa akin is yun talaga ginagawa ko para sa kanya talaga. Yung caregiving, kaya inaano ko sa vlog ngayon kasi gusto ko mamulat yung mga tao na hindi porket basketball player ka o kahit kilala ka sa Pilipinas, hindi mo pwedeng gawin tong bagay na to. At the same time, Sir Bill, marami na ako natutulungan ng mga kababayan natin dito sa Amerika na may mga recruitment ay may mga agency na Filipino na nag-reach out sa akin na sabi nila, o sige, pag meron ka mga kilala, tulungan natin, bigyan natin. So nabigyan ko po, 3 tao na po yung nabigyan ko ng trabaho rin dito na-refer ko sila sa mga kakilala kong agency. So yun naman sa akin is makatulong lang sa kapwa, masaya na ako, mabigyan ko sila. Kasi sa California, sir, napakahirap ng buhay. Akala nila madali.
'Di ba? Pag nasa Amerika, akala nila ano eto na yung ano yung parang California dream, yung American dream. Hindi eh. Mahirap ang buhay. Kung tamad ka at mapili ka sa work, siguradong magiging homeless ka rito. So, hindi ka pa pwedeng magbabayad ng rent. Kailangan updated ka. Hindi ka pa pwedeng ma-delay ka sa bayad ng kuryente sa mga bills mo rito. Puputulan ka. So ganun dito, very upfront dito talaga. What about your future? What do you foresee? Diyan ka na ba mamamalagi talaga o may plano ka pang umuwi ng Pilipinas? Oh well, may plano po kasi may anak po ako diyan sa Pilipinas, may dalawa po akong Oh. anak. But ongoing na po yung petition nila. So naka-process na po 'yon. And then may kapatid rin po ako diyan sa Las Piñas po. So siguro ano lang po, hinintay ko lang maayos po lahat and then uwi po ako bakasyon para makasama po yung dalawang anak ko kasi ngayon ang dami pang bago yung administration, medyo na-delay yung mga process. So Okay. medyo naghigpit. So, humaba po yung processing time ng mga petition ngayon. Sige, maraming salamat sa oras mo, John Dan. Alam kong pagod ka at you had a 12-hour shift. Maraming salamat sa oras mo. Thank you for Ay, being on. thank you po. It's a pleasure, Sir Bill. Oh. So, Sir Bill, ingat po kayo. Nakita ko dati yung ano mo sa post mo. So alam ko ngayon healthy ka na. So, sana Sir May Bill, implant. tuloy po yan. Yeah. God is with you, Sir Bill. Nandiyan siya sa'yo palagi. Hindi kanya papabayaan. Yeah. Thank you, Maraming Sir Bill, salamat. sa opportunity na pag-interview mo. It's been a while, no? Sa PBL pa tayo huling nag-usap. Oh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bank of the Philippine Islands. Do more with BPI. Malaking leksyon si John Dan Salvador para sa ating lahat na anuman ang ibato sa iyo ng buhay, kaya mong umangat lalo na kung tinutulungan mo ang iyong kapwa. At yan ang Basketball Universe para sa araw na ito. Subaybayan kami ng Lunes, Miyerkules at Biyernes sa YouTube at Facebook. Kaya LSS, like, share, subscribe at follow na rin. Nais naming pasalamatan ang aming mga sponsors, Bank of the Philippine Islands, Smart Sports at Nickel Asia Corporation. Laging tandaan, saan man kayo at anuman ang ginagawa ninyo, magkakampi tayo. Ako si Bill Velasco at ito ang Basketball Universe.